Alam po niyo mga kaibigan, kaya inaabangan ko at dapat nating abangan. Tayo mga Pilipino kasi ay involved dito dahil ang pinag-uusapan dito ay impeachment, pagtanggal or pag-aalis sa kapangyarihan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, si Sara Duterte. Ito po ay kaugnay dun sa report na meron daw pong third impeachment na mismo manggagaling sa mga congressman na membro ng 19th Congress sa kasalukuyan. Alam nyo, matindi po ito. Pagka nangyari yan, mas matindi ito dun sa grupo ng civil society at saka nung Makabayan Black na naunang nag-file ng impeachment dun sa betrayal of public trust at iba pa against Sara Duterte. Kasi kung magkakatotoo yung sinabi ni Secretary Velasco ng Secretary General ng Congress na may mga congressman na nagsabi raw sa kanya na kumakalap na sila ng signature para makuha yung 1/3 ng membro ng 300 congressman sa kasalukuyan para sila mismo yung magpapile ng impeachment, ay tapos na po yan. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito po ito, para sa inyong kaalaman. Pag congressman ang nag-file ng impeachment laban sa isang impeachable official, hindi lang katulad ni Sara Duterte, at nakuha ang enough number, yung signature o suporta, hindi na ho yan kailangan ng hearing or Committee on Justice para magkaroon ng hearing. Kaagad-agad, pag merong sapat na number ang congressman na gusto nilang i-impeach ang pangalawang pangulo, kaagad-agad po yan ay kanilang tatapusin at i-endorse nila sa Senado ang trial. Kasi ganito po yan para sa inyong kaalaman, magkaiba yan. Sa ilalim ng ating batas, ang Kongreso ang mag-i-impeach. Okay? Sa impeachable official. Yun hanggang doon ang level ng Kongreso. Pag ipinasa sa Senado yan at binuo yung impeachment trial, sila naman ang magdidesisyon kung hindi or dapat tanggalin sa pwesto ang impeachable official. So, para maintindihan nyo, dalawa po yan Nakuha nyo? Ang trabaho ng Senado hindi mag-impeach. Ang trabaho ng Senado magtanggal sa posisyon ng impeachable official na in-impeach ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya nga po pagka may impeachment trial, ang mga prosecutor ay mga membro ng Kongreso para patunayan na kanilang in-impeach ito sa Kongreso, dapat matanggal sa pwesto diyan sa Senado or tanggalin ng mga senador kung may mga ebidensya. So yun po yun. Pag sinabing si Sara Duterte na-impeach na sa Kongreso, na-impeach na. Pagdating naman sa Senado, ang pag-usapan dyan, dapat ba o hindi na siya ay talagang tanggalin sa pwesto as Vice President. Yan, magkaiba po yan. Ganito yung nangyari kay Erap, kung yung matandaan ng impeachment kay Erap Estrada nang siya ay presidente. Diba? Ang Speaker of the House noon ay si Manny Villar. Diba? Dahil ang mga congressman ang mismong nagreklamo o nag-file ng impeachment at merong sapat na numero ang mga congressman na gusto nilang i-impeach si Sara. Si Erap ng mga panahon yon. Ang bilis. Nung una dumaan sa hearing ng Justice, pero bandang huli baliwala na yung hearing kasi yung article of impeachment kaagad ay nag-declare si Manny Villar noon na i-transfer na sa Senado. In-impeach na nila si Erap. Kaya si Erap na-impeach sa Kongreso. Pero sa Senado hindi natanggal kasi doon nga sa Bilardi account o yung envelope na hindi nabuksan. Nagkaroon ng people power noon. Si Erap napilitang mag-resign dahil mayroong people power noon. Hindi siya na tinanggal ng Kongreso o ng Senado bilang Pangulo. Pero siya ay in-impeach ng Kongreso. Yun po yun. Ganon din ang pwedeng mangyari. Kung mayroong sapat na numero ang mga kongresista ngayon, makuha nila yung 1/3 signature at kanilang ini-impeach si Sara Duterte, tapos na sa Kongreso yan. Na-impeach na sa Kongreso.
Sa Senado, trial para naman tanggalin sa pwesto. Magkaiba yun. Inuulit ko. Para hindi ako nagkakalituhan. Kasi baka sabihin nyo, sa Kongreso lang yan na-impeach. Sa Senado ay hindi ma-impeach. Hindi ho impeach ang sa Senado kung hindi pagtanggal lang sa pwesto. Yan ay yung nakalagay doon sa batas na yan, pinag-uusapan na sa 1987 Constitution. Madali lang intindihin o madaling nasanay tayo na impeachment. Na-impeach sa Kongreso, na-impeach sa Senado. Pero sa totoo lang, ang talagang impeachment ay sa Kongreso lang. Sa Senado ay pagtanggal mismo doon sa posisyon. Ayan. Okay? Para makuha nyo, para hindi nakakalituhan. Kailangan nating marami tayong paliwanag dito base ho sa mga nangyari noon at kasalukuyang pwedeng mangyari. Any comment, reaction, malaya po kayo. Pangalawa, ating pag-usapan ito namang pagtanggal. Pag ang isang impeachable official ay natanggal po, na-impeach sa Kongreso, nagdesisyon ng Senado after trial, natanggal talaga dahil may sapat na ebidensya, yan po yung mabigat. Tapos na ang political career. Halimbawa, si Sara Duterte, ma-impeach sa Kongreso, tapos makumbinsi ang Senado at matanggal sa Senado, tanggalin siya ng Senado bilang Vice President, tapos na ang kanyang political career. Kasi doon po sa impeachment, ban ka na. Hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit anong public office. Hindi ka na pwedeng maghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Yung kasi ang pinaka-penalty niyan. Pag na-impeach. Di ba? Kaya ho matindi nga yan. Kaya nga di ba nung nakaraang mga video tinalakay ko, resign impeachment ba o resign? Magkaiba kasi yan eh. Pag na-impeach, na-impeach ka sa Congress, natanggal ka na sa Senado, tinanggal ka ng mga senador as Vice President, wala ka ng posisyon. Hindi ka na pwede tumakbo sa susunod na eleksyon. Pero kung nag-resign ka as Vice President, pwede kang tumakbo sa kahit anong posisyon mo sa darating na mga halalan. Especially sa 2028, kung national. Kung local naman sa 2025. Ganyan ang nangyari kay Erap. Kasi baka tanongin niyo, bakit si Erap na-impeach? Hindi na-impeach si Erap sa Congress lang, sa Senado hindi. Kaya nga siya nakatakbo pa rin na bilang mayor ng Maynila. Kasi hindi naman siya na-impeach natanggal sa Senado. Hindi siya tinanggal ng Senado as president. Natanggal siya sa Malacanang dahil nag-resign siya nag-resign siya dahil may people power na. Yan. Si Erap resign as president dahil may people power. Pero hindi siya natanggal ng Senado bilang presidente kasi nga nagkaloko-loko na yung trial hanggang sa nagkaroon ng people power. Yan ang pwedeng mangyari sa lahat ng impeachable official. President, Vice President, Chief Justice, Associate Justice, Chairman ng COMELEC, mga Commissioner, Ombudsman, Chairman ng COA, Chairman ng Civil Service Commission, lahat po ng mga constitutional body. Ang term po, may mga term limit yan, 6 years. Matatanggal lang sila pag na-impeach. Lahat yun. Pag na-impeach sa Kongreso, tapos kinatigan ng Senado at matanggal sila, ban na sila sa kahit anong posisyon. Ganong katindi po ang parusa ron. Kaya nga dito natin malalaman, ulitin ko yung nakaraang video natin. Magre-resign ba o ma-impeach si Sara? Or matatanggal siya sa pwesto? Yan eh. Iba yung impeachment, iba yung pagtanggal. At iba rin yung resign. Yan ang, para sa inyong kaalaman, ganun po yan. Huwag kayong mapanglinlang, huwag kayong malilinlang doon sa mga nagsasabing, pinagtulungan para ma-impeach si Sara. Hindi ho pagtutulong-tulong yan. Ang pagbabasihan yan, ebidensya. May basihan ba? Pero siyempre, pag tinanong natin ang civil society at saka po marginalized sector at yung mga complainant, ay enough. Betrayal of public trust. Anyway, yung betrayal of public trust, malawak po yun. Madami pong ibig sabihin nun. Kawalan ng tiwala ng mamamayan sa iyo sa paggamit ng pera, sa pagpapatakbo ng gobyerno, at marami hong ibig sabihin ng betrayal of public trust. Isa yan sa mga pangunahin na ground sa isang impeachable official. 6 lang yan eh. Pero yung betrayal, napakabigat niyan. Corruption, bribery, at iba pa. Yung treason, mabigat, pero wala pa naman hong nakakasuhan ng treason. Treason, pagtataksil sa bayan, wala pang ganun. Yung betrayal of public trust, pag yan ang napatunayan, nako, mabigat po yan. Talagang tanggal ka. Okay? Any comment, reaction? Sige lang po. At paki-like, share ng ating mga video. Kung hindi pa subscribe dito sa Mike Abe Opinions Channel.